Yun, sakto, 7:30. May tanong tayo. Yun, welcome dito guys sa ating day 4 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Let's officially start our day 4. And ang tanong ni Sir ay, normal daw ba na hindi man siya nag-i-inquire, although na-click lang yung image or let's say napanood mo lang yung video, tapos automatically nag-auto-response na may auto-response kang nare-receive, tama? Yun ba yung question mo? Tama po, coach. Tama po. Okay. Una-una, normal yon. Pangalawa, yun yung problema ko sa messaging campaign. Okay? Kaya, advantage ng nagla-landing page or nag-website, kasi napifilter mo dun yung traffic or yung clicks papunta doon sa either sa page mo or doon sa website mo or landing page. Yan yung number one na problema ko sa messaging campaign. Even nung nag-start ako mag-run ng ads sa sarili kong ads, um, anong tawag dito, nakakakuha ko ng mga um, messages na hindi nakukumpleto yung sequence ko. Okay? Yun yung disadvantage ng messaging campaign. Pangalawa, pag nagme-messaging campaign ka, sobrang dami mong re-replyan, which is nakaka-frustrate kasi sabihin mo ng 70% or 80% doon puro basura. Well, depende sa industry mo, na at least kahit sabihin mo ng basura yung 90% doon, at least maka-close ka ng isa, tapos may commission ka malaki, then bawi mo pa rin. Pero yun nga, um, disadvantage ng messaging campaign, nacha-charge ka kaagad ni Facebook ng conversation started, no? Pagdating mo dun sa column, makikita mo doon, conversation started, charge ka ni Facebook, tapos yung cost per messaging started, nandoon automatically. Where in fact, pag ginamitan mo siya ng landing page or ng website, kung sino lang yung interesado doon sa ads mo, yun lang yung makakapture mo na information doon sa form na ginamit mo. Okay? So, yun yung advantage. Una-una, pagka may landing page ka, na-charge ka lang ni Facebook ng cost per click or probably cost per landing page views. Pero hindi ka na-charge ni Facebook ng cost per lead. No, dahil kung ako yung user, nakita ko yung ads mo, kinilik ko yung link, napunta ako doon sa landing page, hindi ako interesado, ang gagawin ko lang naman is ibabak ko lang yung button ko para mag-go on na ako sa sarili kong buhay, mag-i-scroll ulit ako. Unless na lang na kinilik ko yung link, napunta ako sa landing page mo, sold ako dun sa content ng landing page mo, sa headline pa lang, compelling na yung headline, para sa akin ba talaga 'tong ads mo na 'to? Tapos siyempre 'pag binasa ko yon, kung mayroong video doon or may image doon, i-scroll ko, pababa, babasahin ko, then kapag gusto ko talaga yung offer mo, i-click ko yung button, tsaka lang ako maglalagay ng information ko, pangalan ko, email address, tapos kung gusto ko ng bilhin talaga yon, mare-redirect ako dun sa checkout page. Then, that's the time na magiging customer mo na ako. So, mai-eliminate mo yung mga users na hindi nagbabasa, yung mga basurang users na hindi nagbabasa, na meron ng presyo for only 599 pesos tapos tatanungin ka pa ng how much. Yun yung kagandahan po ng may landing page. Kasi nai-eliminate mo, nasasala mo yung mga taong interesado lang dun sa offer mo. Okay? Nasagot ko yung tanong, sir? Thank you, coach. Thank you. Okay. Sige. Si Skyflex, lifetime ba yung access namin sa dashboard? Yes po. Lifetime po yan. Anytime, anywhere, lifetime access. Coach, meron ba filter na magmumura or spammer? I mean, para sa nagmumura or spammer?
Ipi-filter mo yung audience sa mga gano'n na nagbubumura. Kahit ako nakaka-receive niyan, Sir George. Okay? Hindi po ako exempted sa mga ganyan, yung may mga nagse pa ng mga links, papunta dun sa alam mong scam, eh. Dahil sila daw ay taga Facebook, sila daw ay taga Meta, i-click mo daw 'tong link na 'to kasi nga, may na-violate ka daw na rules ni Meta, pero in reality, scammer. 'Pag kinilik niyo po yung link na yon, mada-download po yung program sa cellphone ninyo or doon sa computer po ninyo, okay? Lalo kung exe file yon, 'pag na-click po niyo po yon, magda-download po yung program po ng mga nung scammer, ng mga hacker, tapos may magkakaroon sila ng control sa device mo. Kaya guys, huwag niyong sisisihin si GCash, huwag niyong sisisihin yung mga credit card company, huwag niyong sisisihin yung mga third party payment gateway na nalimas yung pera niyo. Walang kasalanan si GCash doon, walang kasalanan yung payment gateway doon, kasalanan ninyo po yun. You have the responsibility to check kung legit ba ito or hindi. Kasi I've learned my lesson. Nung nakita ko may exe file, agad-agad nung na-click ko yung link, automatically in-assume ko na agad na na-download ko yung program sa PC ko. The following day, pumunta ako sa computer shop, pina-reformat ko yung PC ko para mawala lahat ng traces ng kanilang program dun sa PC ko. Change ako ng password, naglagay ako ng two-factor authentication. Okay? So wag niyong sisisihin yung GCash kung bakit nalimas yung pera niyo, kasalanan niyo po 'yon. Dahil kung ano-ano yung mga link na ki-click ninyo, nag-i-install po sa phone po ninyo 'yan tsaka sa PC ninyo. Okay? So, 'yun napahaba yung kay Sir George, pero hopefully nasagot ko yung sa inyo, Sir George. Kahit ako, Sir George, kani-kanina lang bago tayo mag-live, meron nag-comment dun sa page ko na gano'n din na mga ano, ang daming time para mag-comment ng mga gano'n. Nakakainis lang pero wala tayong magagawa. Hindi mo sila mafi-filter, lalabas at lalabas 'yan. Ang tanging magagawa mo na lang is gawin yung ads mo na very specific doon sa target audience mo para hindi basurang leads ang pumapasok sa'yo. Okay? Ano pong campaign ang okay for website landing page? What do you mean, Ma'am Beverly? Campaign for website or landing page yung sa sales or dun sa lead generation. Okay? So, excuse me. Paki-elaborate, Ma'am Beverly, yung tanong mo. Hindi ko masyadong nasundan. Excuse me. Coach, effective ba yung ad targeting na site for your target person? Ano? Effective ba yung ad targeting na site for your target person? Hindi ko masyado masundan, Sir Darrell. Paki-elaborate po ng konti. Sir, Coach, meron po kasing ad targeting na website na sa search mo yung ano ba to, yung naka-mute ka, sir. pwede mo i-search yung target person mo and then lalabas yung mga behavioral. Opo, ginawa na natin kahapon yun, sir. Nandito ka ba kahapon, sir? Nawawala-wala kasi sir. May website po kasi na nag-o-offer ng ganon. Parang na-research ko po. Paano ginagawa, sir? Yung keywords po, sir, isa-search mo lang yung keywords and then lalabas yung mga behavior sa Facebook na pwede mong matarget yung that person. Anong website po ba yun, sir, yung nag-offer ng ganun? Baka alam ko or ano, baka hindi lang ako aware. Sir? Wala si Sir Darrell. Ito po, sir, adtargeting.io. Di ako familiar, sir. Di ako familiar dito. Kung sa targeting po, sir, yung masyadong, again, kagagawa ko lang ng video na to kahapon or kanina yata.
Wag, yung targeting kasi, meron pang isang ano eh, hindi ko na lang i-name drop yung ano na yon. It's a US I think it's from Netherlands yata or New Zealand na company na meron siyang ginawang app na nandodoon daw yung mga hidden targetings. Hidden targets ni Facebook nandodoon daw. Hindi na mag-name drop ng ano ng company. Pero kahit na hidden targeting 'yon, kung sablay pa rin yung ads mo, sablay talaga 'yon. Kahit gamitan ko pa ng adtargeting.io yan, sir, yung sinend mo sa akin na link na yan. Kung sablay yung ads mo, sablay yan. Promise. Kahit na kahit na yung mga hidden targeting ni Facebook, kunin mo na lahat ng hidden targeting ni Facebook. Kung meron ka mang hidden targeting, kung sablay yung ads mo, sablay yan. Okay? So, yun yung sagot ko Focus doon. pa rin po sa creatives. Exactly. Focus ka sa creatives mo, focus ka sa offer mo, walang tool. Ito na sasabihin ko sa inyo, walang tool na magbibigay sa inyo ng sobrang gandang targeting. Siguro yung tool na yon, it will help you to have a specific avatar nung audience ninyo. Ano yung, let's say for example, kasi hindi ko pa nagagamit yung adtargeting.io, no? Hindi ko pa nagagamit yan. Possible yan, ina-assume ko na pag ginamit mo yan, maglalagay doon ng suggested, anong tawag dito, ng suggested demographics nung specific keyword na yon. Halimbawa, naglagay ka ng travel. Pag nilagay mo yung keyword na travel, magbibigay yun ng suggested keywords na posibleng lapat doon sa target audience ninyo. Yun yung ina-assume kong function nitong website na to. Yes, ganoon po nga siya. Yun, ganun nga. So, in that sense, makakatulong yun sa inyo in terms of finding your target persona or target avatar. But, bottom line, pag kinargahan mo yan ng ads mo, kahit gaano pa kaganda yung suggestions na binigay sa'yo ni adtargeting.io, kung sablay yung ads mo, hindi yan mag-work. Okay? So, yun lang yung sagot ko doon. Okay? Suggested natin sir laging single target lang, no? Oo, Hindi pwede single target. Single target, pwede ka naman mag-stack targeting. Okay, hindi ko naman sinasabi na single lang talaga. Pwede ka, una-una, ang consideration mo, mag-stack targeting ka kung maliit yung audience size mo nung isang single audience na yon. I-stack audience mo yun para dumami yung audience size mo. Plus, i-stack targeting mo yon kung similar po sila they belong to the same pool of audience. Katulad ng pinakita ko sa inyo kahapon na yung close parenthesis na yon, they belong to the same audience na kahit pagsama-samahin mo sila, okay lang yon. Dahil they belong to the same pool of audience. Gets? Okay. Yes, coach. Salamat. Sige. Mamaya na ako sasagot dun sa mga ano ulit no sa chat box. Pursue muna tayo dun sa lessons natin kasi baka maubusan na naman mag-overtime na naman tayo. Okay. Ngayon guys, diretso ako dun sa anong tawag dito, doon sa lessons natin. Meron tayong hindi na-tackle kahapon. No, meron tayong na-miss kahapon na importanteng hindi ko na ituro doon sa lesson. Teka muna. So, mag-share ako ng screen. So, dito tayo kay Hergasmic, di ba? So, ngayon, pagpunta ko ng Meta Business Suite, tapos click natin yung inbox. Ay, wala pa siyang ano dito. So, mag-opt-in ako, no? Para at least merong ano. Excuse me. Para merong hanapin ko si Hergasmic. Hergasmic. Ito. Mag-message ako kunyari.
message, kunyari nag-inquire ako sa ads niya, tapos, eto kailangan mo palang i-set up 'to ano, Sir Adam ba 'yun? So, can I make a purchase kunyari, ayan, can I make a purchase tapos balik tayo dun sa page mo. Ayan, eto na ako ngayon. So, ibig sabihin kunyari bibili na ako ng, nag-inquire na ako, gusto ko ng bumili, eto na ako ngayon, nag-inquire na ako sa page niya. Ang gagawin ni Sir Adam is gagawan mo siya ng order. Tama ba si Sir Adam yung ano, may-ari nitong page? Yes po. Yes Tama. po, sir. Okay. So, pupunta ka dito sa create order. Click mo lang tong allow. Tapos, $2.99, no? $3.99. $2.99 po. Ayan, $2.99. Tapos, 1 bottle of hair gas make. Ek. Tapos, eto, yung check na to, dapat naka-check to. Share events with Meta to improve ads. Importante ito, guys. Kasi, kamukha nito, halimbawa lang, bigyan kita ng example. Umorder ako. Sabi ko, can I make a purchase? Sige po. Re-replyan ko yung sarili ko. Sige po. Ano po order nyo? Ano po order nyo? Tapos, eto, pabili ako ng ganito, ganyan. Tapos, nagkatuluyan nga tayo dun sa conversation. Nag-order nga talaga ako. Pero, hindi mo ginawa ng order si Hill Clarence. No, hindi mo ginawa ng order. Alam ba ni Facebook na umorder ka nga? Hindi. Kasi hindi mo ginawa ng order. Malalaman lang ni Facebook na customer mo ako kapag kinrate order mo, $2.99, 1 bottle of hair gas. 10 ml. 10 ml, no? 100 po. ml. Plus 100 ml. Ayan. Share events. Create order. Tsaka lang malalaman ni Facebook na nag-convert ako as a customer. Eto na siya lalabas. 1 bottle of hair gas make, blah, blah, blah. Tapos, ang gagawin mo dyan, i-mark as paid mo kung bayad na siya. O kaya, punta ka dito, order status, kung shipped na ba yon, kung ordered or booked, kung nagbayad na sa'yo via GCash, i-click mo na tong paid. Okay, magiging order status niya paid. Tapos, i-click mo tong new customer, today's date, order placed. Okay? Paid. Ito, paid. Ayan, Hill made the payment. Refresh natin. Ayun siya. So, paid. Makikita mo na dito yung order ni customer. Tapos, lalagyan mo dito na pwede mo nang lagyan ng add notes. Lalagyan mo dito COD, kunyari. Tapos, halimbawa, say for example, meron ka pang ibang other notes na ilalagay dito, pwede mong lagyan. Okay, para dun sa customer na yon. Tapos, kung lalagyan mo ng special label para sa customer na yon, excuse me, pupunta ka dito sa add label, lalagyan mo dito ng kunyari, for follow-up, next month. Kunyari, next month, for upsell. Halimbawa, binentahan mo ng, ano ba ito nangyari sa keyboard ko? Ba't ayaw? Halimbawa, add label mo to. Add label, ano ba next month? June, July. July, upsell. Kunyari, i-upsell mo kasi from $2.99, tapos i-upsell mo pa siya next month pag naubos na yung kanyang unang order. So, i-label mo siya ng July upsell. Ayun o, July upsell. Pag tinignan mo yan dito sa labels, makikita mo yung July upsell, yun, lalabas ako dun. Okay, ibig sabihin noon, pagdating ng July, lahat ng July upsell mo, nandito lahat yun, nakalista dito. Tapos, babalikan mo sila, sir, naubos mo na ba yung isang bote mo ng, ng hair gas mic? Baka if you want to buy one take one, may promo po kami ngayon. So, i-upsell mo siya ngayon para yung lifetime value niya or yung average order value mo lumaki.
Okay, yun po yung pag-uusapan natin by tomorrow. Yung average order value para tumaas yung average order value para tumaas yung lifetime value mo sa customer mo na yan. Okay, kasi 299 lang yan. Imaginein mo, 299 yung product na binebenta mo tapos ang cost per purchase mo 299 din. Tingin mo may ano ka, may profit ka? Wala. Negative ka or break even ka lang. No, kaya importante doon Sir Adam na it's either dito sa pricing mo na to na 299, okay lang na wala kang kitain sa first purchase kasi you have to remember it's always expensive to acquire a new customer. Dahil customer mo na ako, halimbawa, nabentahan mo ako ng 299 na product, ito yung tinatawag mo na tripwire offer. Hindi siya ganun kamahal, pasok lang sa budget ko, hindi ako kikita dito kapag bumili ka sa akin ng 1 bottle ng binibenta mong product. Possible na mag-break even ako dito or possible na negative pa ako. Pero you have to make sure na the following month, pabibilihin mo sila ng mas malaki, taas na price points para may continuity ka nung iyong anong tawag dito? Ng iyong customer na pumapasok sa iyo. Dahil hindi ka kikita dito, I promise you Sir Adam, wala kang kikitain dito. Okay? Coach, Hello? Sino yung Coach, sasabihin? may tanong lang ako dyan. Yes, go ahead. Coach, halimbawa, ito, di ba, na-mark na natin siya. Tapos, nag-reorder si customer, paano? Hindi na i-mark yun? Kasi naka-ano na siya, naka-ano na siya, paid na ang naka-mark niya sa una. Halimbawa, nag-reorder yan, hindi na siya ilalagay ulit? Gawan mo ulit. Gagawin ko ulit siya, pero paano to? Mawawala na to, yung Ito, record. Ito yung nasa taas? Nandun pa rin yun. Andyan pa rin, pero pag nagre-order pala siya, kasi ang nga sa akin, pag nagre-reorder, cellphone kasi ginagamit ko, ilagay ko lang ordered. Pag pangalawa, pag paid na, pag pangalawa, hindi ko na kasi may nakalagay na. Hindi, order, gawan mo ulit ng order. Okay, sige. Kaya Kasi, pala hindi nakakount yung gagawan mo siya ng order. Every time na nagre-reorder siya or nagre-recurring purchase siya, gagawan mo ulit lagi ng order. Bakit? Kasi lalabas yun dito sa dashboard mo. Customize columns. Tapos, hanapin mo yung meta purchase. Purchase. Ayan o. Purchases, value. Lalabas yun doon sa dulo. Ayun o. Dito yung lalabas. Dapat noon lagi mo siya nagagawa ng create order. Ano ba yung status noon? Tapos, mag-ano yun dito. Guys, ito yung accurate na anong tawag to? Na reporting kapag kagaling dito sa Messenger. Accurate ito. Real time yan. Unlike doon sa meron kang website or meron kang landing page, pwedeng mag-over-reporting yon, pwedeng mag-under-reporting. Okay? So, yun. You have to make it a habit na nagagawa nyo siya ng order. Kapag naman sa mga services na nandito, pupuntahan nyo tong manage leads. Okay? Tapos, i-click nyo tong lead stage. Kapag yung leads ninyo ay basura, i-click nyo itong not qualified. Kapag nakita nyo yung leads ninyo na kompleto yung sequence ninyo, nagbigay ng number, matinong kausap, okay naman yung profile, hindi naman mukhang sanggano, hindi naman mukhang hindi mapagkakatiwalaan, ilagay mo lang sa qualified. Okay? Once na let's say real estate agent ka, nag-down payment na sa inyo yan, ilalagay nyo sa converted. Okay? Pag kinilik nyo yung converted, gagawan nyo din po ng katulad nung ginawa ko kanina. Create order. Magkano yung down payment? Let's say 150,000. Lalagyan nyo dito ng DP, unit name o yung unit na yon, anong unit yung binibenta mo, condo unit,
ABC, whatever. Tapos, share events with Meta to improve ads. And then, create order. Nagets? Nakuha? Maliwanag? Okay? Copy. Okay. So, natakil na natin to dahil naubos yung oras natin kahapon. Nag-overtime tayo. Then, dito naman tayo ngayon sa, anong tawag dito? Sa dashboard. Kung ano yung mga metrics na titingnan ninyo. So, pagpunta nyo dito, kiklik nyo yung custom, and then customize columns. Tapos, sundan nyo lang itong gagawin ko. Remove nyo lang itong mga to. Hindi na kailangan itong mga to. Engagement, quality ranking. Purchases, isama na natin yan. Tapos, ang gagawin ko ay page strategy, delivery. So, add to cart. Kung meron kayong website, no? So, pwede to, add to cart. Add payment info. Tapos, ano pa ba yung next? Link clicks. CTR. Yung CTR, guys, ang titingnan nyo hindi yung all, kundi itong link click-through rate. Meron kasing CTR all, merong link click-through rate. Kapag gumagamit ka ng landing page or ng website, ito yung titingnan mong metrics, link click-through rate. Kapag nagme-messaging campaign ka, hindi ito applicable sa'yo. Okay? Wala kang link click-through rate kasi wala ka namang link na binibigay doon. So, pag messaging campaign ka, tatlo lang ang babantayan mo. Number of messages, quality of messages, cost per message. Yun lang, tatlo na yun ang babantayan mo. Kapag meron kang landing page or website, kasama to. Yung add payment info, add to cart, link click-through rate, kasama yan. Okay? Itong unique CTR, medyo advanced na ng konti ito, pero pahapyawan ko lang. Yung unique click-through rate, ibig sabihin nun, bagong click. Okay? For example, sa loob ng isang buwan, meron kang 1,000 clicks or link clicks. Pag inopen mo tong unique CTR, ibig sabihin nun, lalabas yung unique, ibig sabihin bagong clicks sa specific period na yon. Let's say, June 1 to June 31, or may 31 ba tayo or 30 lang? Ayan, June 30. June 1 to 30, pag kinilik mo yung unique CTR, ibig sabihin nun, yung bagong click sa specific period na yon. Pero pag tinotal mo yun, 1,000 yung total link clicks, tapos 800 doon ang unique link clicks. So, possible yon. Mas mababa. Kasi bagong click nga yan. So, hindi mo naman kailangan itong i-ano masyado. So, yun lang. CTR, tapos meron na tayong purchase, no? Landing page view, meron na ba tayo? Landing page views, ayan. Tapos, i-kamada na natin ng maayos. So, impressions pa pala. Reach, ayan, meron na. Impressions, ayan, meron na impressions. So, ito mo, sorry. Move natin tong, ano nangyari dito? Ayan. So, move natin tong landing page view sa taas. Katabi to ng link clicks dapat. Link clicks, katabi ng landing page views. Tapos, click-through rate. Schedule, ba't napunta doon yan? Meta purchase. Tingnan natin yung pagkasunod-sunod. So, reach. Dapat yung impressions katabi ng reach. Reach. Nasaan yung impressions dito? Impressions. Nasaan ka na? Ito mo impressions. Impressions. Ayun, na-uncheck natin yung impressions. So, i-move natin yung impressions katabi ng reach. Ano pa kulang ko? So, result. Cost per result pala. Customize columns. Cost per result. Ayun.
So, itong cost per result, itatabi mo doon sa result. Yan, apply. Goods na ba tayo? Results, cost per result, reach impressions, amount spent. Itong amount spent, iba ano natin ng konti para nasa dulo siya. Ito. Link clicks, landing page views, click-through rate, purchases. Nasaan yung ano? Nandun sa dulo. Teka lang Customize columns. Itong landing page view, add to cart, add payment info. Tapos, yung purchase na yon dapat may purchase conversion value. Ayan, meron siya. Tapos, ROAS pala. Kulang ako, ROAS. ROAS. Ayan. Then, apply. Apply ito na ba? Reach, impressions, link clicks. Itong ends na to, hindi ko kailangan to. Nasaan yung ends na yan? Ito. Ayan. Apply. Ayan. Okay na tayo. Reach, impressions, link clicks, click-through rate, landing page view, add to cart, adds payment info, purchases, conversion value, ROAS. Okay. So, ganito siya guys. Hanap tayo ng ads sa newsfeed ko. Okay. Let's say for example, ito, si Digital Homie. Wait lang, hanap tayo ng ads sa newsfeed ko na, ito, kunyari ito. Okay? So, wait, iinom lang ako ng tubig. Kunyari yan, so, dumaan sa newsfeed ko, itong ad na ito. Okay? Then, lalabas yon dito sa reporting column mo as reach. Okay? Ibig sabihin, na-reach ako nung ad na yon. Itong ad na to. Okay? And at the same time, magre-report din yan as impressions. Okay? So, na-reach ako tapos nag-record din siya as impressions. Okay. Sa impressions, huwag kayong malilito. The same people na na-reach nung ads mo, kaya ka nagkaroon ng impressions, posibleng yung impressions mas madami as compared sa reach. Okay? O hindi posible, talagang madami ang impressions as compared sa reach. Bakit? Kasi yung impressions, it's basically nakita nila yung ads mo more than once. So pwedeng twice, pwedeng thrice, or who knows kung ilang beses nila nakita yung ads mo. Kaya mas marami yung impressions. Okay? Ngayon, dahil nagkaroon din ng impressions, na-reach ako, nagkaroon ng impressions, pag kinilik ko tong order now button, okay, ako may link siya dito sa taas. Ayan, may link siya dito sa taas. Tapos dito yung order now, kinilik ko to. Magre-record yan as link clicks. Okay, dito sa column na to, number of link clicks. Okay? Now, dahil nag-load yung landing page niya dito, nakita ko yung content ng landing page niya. Okay? Nag-scroll ako dito. Maka-count siya as landing page views. Okay? Now, itong click-through rate, ito yung number of impressions divided by number of link clicks. Ilang percentage ba ng impressions, di ba natatandaan nyo, may kulang tayo dito, CPM. Ayan o, kulang tayo CPM. Yan. Yung CPM katabi ng lang yan, ng impressions. Pwede ko itabi yan. Ayan o. Natatandaan nyo na ang unang chine-charge sa inyo ni Facebook is impression, yung cost per 1,000 impressions. So makikita nyo dito kung magkano yung chine-charge sa inyo ni Facebook per 1,000 impressions. Itong column na to. CPM. Yung CPM po, cost per 1,000 impressions po hindi po cost per message. Okay? Then, total number of impressions divided by number of link clicks, yun po yung magiging percentage ng click-through rate po ninyo. Ang ideal na click-through rate is between 1 to 2%.
across all industries para masabi mo na compelling or relevant yung ads na pinapakita mo dun sa target audience mo. Okay? Mababa sa mababa sa 1%, posibleng ang ads mo pag sa testing period ay hindi converting or hindi possible na hindi relevant doon sa audience mo. Pero kapag nakakuha ka ng purchase dyan at mababa sa 1% ang click-through rate, i-keep mo lang yon kasi may data na si Facebook doon. Okay? Now, so nag-click ako, nag-land ako doon sa landing page. Then, pagdating ko doon sa landing page, i-click ko yung add to cart. I-click ko to, yes, I want to live longer. Click ko to. Mapupunta ako doon and then, let's say, order 1 bottle. Pag kinilik ko to, okay, possible doon na, anong tawag dito? Na nag-initiate checkout ako. Kulang ako. Initiate checkout. Customize columns. Initiate checkout. Ilalagdag ko tong initiate or checkout initiated. Nalagay ko dito sa ito. So makikita mo yan dito, checkouts initiated. Nakikita mo yan dyan. Tapos, pag fill out ko tong mga to, itong information ko dito, tapos naglagay ako ng payment info, lalabas yon sa column na yon, ads of payment info. Ito, lalabas yun dito. Okay? Kapag kinumpleto ko na yan doon sa last step, no, nakumpleto ko na yung hanggang sa dulo, order now, magpa-fire na yung pixel niyan, lalabas yan sa purchases. Okay? Tapos kung magkano yung purchase conversion value, 1,999, lalabas yun doon sa purchases conversion value. Then, ito total niya yung total purchase conversion value mo, total ni Facebook yon versus doon sa total ad spent mo, yung amount spent. So let's say for example, meron kang conversion value na let's say 50,000 pesos, tapos ang total ad spent mo is 10,000 pesos. So 50,000 pesos total conversion value divided by 10,000 na total ad spent mo. Yun yung magiging ROAS mo dito sa dulo or yung tinatawag na return on ad spend sa dulo. So yung return on ad spend mo, makikita mo dyan 5x or 5. Nakikita mo dyan sa dulo. Okay? Nakuha? Na-gets? Ipapakita ko naman sa inyo yung sistema kung bakit mas maganda na may landing page ka. Okay? Bakit? Kasi kamukha nito, tingnan nyo to. Nakita ko yung ad, nag-click ako, hindi ko siya gusto, bumalik lang ako sa pag-i-scroll. Nakuha? Pero kung messaging campaign yan, naklik ko yung image, automatically magpa-fire yung sequence or magpa-fire yung auto-reply niya. Na hindi pa naman ako interesado talaga, hindi pa naman talaga ako bibili, naklik ko lang yung image, nag-shoot na yung yung conversation started na agad-agad. Tapos, pag tinanong mo yung nag-send ng nag-click ng message, "Hi sir, ma'am, order po ba kayo?" "Ay sorry, na-click ko lang po yung ads po ninyo, hindi naman ako pabili." Pero kung meron kang landing page, pag-click, interesado, obviously magki-click yun dito. Tapos, malamang sa malamang, bago naman magbayad yun ng 1,999, nabasa niya naman kung para saan to. Na-gets? So, yun yung yung advantage ng merong landing page. Okay? Ayun. So, ang tawag dito? Sagutin ko yung mga nandito.
Si Ma'am Sandy, Coach, short explanation lang please. Bakit po may mas okay yung mag-ads kaysa sa mag-boost lang po? Mas mapapamahal po ba mag-boost lang? Thank you po. Ma'am Sandy, nandiyan ka ba? Ayan, si Ma'am Sandy. Ma'am Yes Sandy, po. Ma'am Sandy, di ba kahapon na pag-usapan natin yung different campaign objectives? Ito. Di ba pag kinilik mo yung create, ang default po ng boost post, kasi tinatanong mo anong pagkakaiba, ang default ng boost post is engagement. Okay? Ang disadvantage nito ng engagement, kung nasa e-commerce industry ka, nagbebenta ka ng products, inuutusan mo si Facebook to look for people who are likely to engage with your page. 'Di ba? Yun po kasi ang default ng boost post. Kaya po disadvantage yun para sa inyo. Where in fact, kung gusto mo talaga ng benta, ito dapat yung siniselect mo, sales. Kaso nga hindi mo magagawa yon yung mga settings ng sales dahil nga nagbo-boost post ka, ang default po nun is engagement. Hindi ka rin makapag-optimize ng leads. Kasi nga, ang default po ng boost post is engagement. Nakuha, Ma'am Sandy? Yun po yung... Yes po. I Okay. understand na po. Okay, yun po Thank you yung po. default po ng boost post. Kaya po magtataka ka, puro naman messages yung nakukuha mo, puro how interested, shares, like, and comments. Kasi nga, yun yung inutos mo eh. 'Di ba? Inutusan mo si Facebook na Facebook, gusto ko ng engagement. O di engagement yung binigay sa inyo. Hindi mo naman sinabi na gusto mo pala ng sales. Hindi mo sinabi kay Facebook na gusto mo pala ng leads. You get what you paid for. Ganun lang 'yun. So, yun yung disadvantage ng boost post. Okay? Thank you po. Okay, welcome. So, si Ma'am Ali, list of detailed targeting siya na paid coach when sabi ng website, those are, okay. So, yun yung sa, kanina ad targeting, okay. Coach, meron ba negative effect pag nag-run ka ng ads at madami yung captions sa creatives? That was before, Sir George. Kasi before, in the early days of Facebook, naabutan ko yan nung, parang tanda ko na talaga, naabutan ko. Nung nag-start ako way back 2016 nung inaaral ko yung Facebook ads. Ang allowed lang na captions is 20% sa image. Kapag more than 20%, hindi na nire-recommend ni Facebook. Pero nowadays, okay na kahit na maraming captions. Wala nang problema, ina-allow na ni Facebook. Okay? So, again, bottom line, ite-test mo pa rin, Sir George. Okay, Ma'am Jessa, gaano ba talaga karami ang ilalagay na target audience kapag engagement ang ads? One interest targeting, pwede mong stock, nasagot ko na to kanina, pwede mong stock audience kung maliit lang yung audience mo, yung audience size, or stock targeting mo kung pare-pareho lang naman sila. Okay, they belong to the same pool of audience. So stock mo lang 'yun. Ano po difference ng ordered sa booked? Sa ordered, ano tawag dito? Nag-place ng order. Book, kung meron kang, let's say for example, meron kang services na anong tawag dito? Na binobook mo yung audience mo doon, or let's say travel agency ka, nagpa-book sa iyo ng plane ticket, airfare, 'yon, ibo-book mo. Okay? Nasagot ko na tong kay Ma'am Daisy Rona, yung how po i-plead naman. Coach, attribution for real estate, closed deal or nag-reserve, magkano ilalagay na RFP lang ba or ano yun? TCP, yung total contract price. Yung reservation fee. Nag-try kasi ako, Sir Mark,
nung millions ang nilagay ko, hindi tinanggapin. Subukan natin ulit ngayon. Kung tatanggapin. Pag hindi tinanggap, yung reservation fee ang ilagay mo, Sir Mark. Halimbawa, nag-millions to, no? Kunyari, say, 10 million. Lakihin na natin, 1.5 million. Ayan, no? Ayaw, please enter a smaller amount. Let's say 2.5 million. 2.5 million. Pwede. Ayan, no? 2.5 million, pwede. 6 million, pwede ba? Ayun, no? Hindi na, hindi ayaw na tanggapin. Hanggang ano lang yata, 500. Tama ba? Ayun, no? Wala na. Kung 3.5 million, pwede pa? 4 million. Pwede. 4.5. Wala na. Hanggang 4 million lang. So, ano lang, para save ka na lang din, lagay mo na lang yung reservation fee. Okay? Hanggang 4 million lang. Ma'am Daisy Rona, paano if returning customer as leads siya? What do you mean, Ma'am Daisy Rona? Pag create order ba, gagawin mo pa rin? Okay. Ma'am Carol, pag sales messaging po, ilang percent ang ideal CTR? Nasagot ko na to, nasabi ko na to, Ma'am Carol, na hindi po applicable sa inyo ang CTR pag messaging campaign kayo. Coach, sorry na disconnect. Kanina lang habang nanawalag mo po kung bakit ako malulugi sa 299 point. Malulugi ka sa 299, Sir Adam, kasi kung imaginein mo, 299 yung presyo ng binibenta mo. Tapos ang cost per purchase mo is 299 din or 300 pesos. May kita ka? Wala. Either break even ka or negative ka. So dalawa lang ang option mo. Dapat bumaba ang cost per purchase mo na maging at least 50 pesos para mayroon kang anong tawag dito? So kung 300, kunyari minus 50 pesos, meron kang 250 pesos na net income. Paano pag ang cost per purchase mo is 300 din or 250? So, it's either negative ka or break even ka. Ngayon, dalawa lang ang option mo. It's either tataasan mo yung price points mo or papababain mo yung cost per purchase mo. Ano yung mas madali sa dalawa? Taasan yung price points mo or pababain yung cost per purchase? Mas madaling gawin, taasan mo yung price points mo. Madali yun dahil sarili mong produkto pwede ka mag-demand na, ito dapat ang presyo nito 500. So mas madali mong gawin yon. Mas mahirap yung pababain yung cost per purchase kasi it would take time. It would take a lot of money before bumaba yung cost per purchase mo. Ngayon, kung either doon sa dalawa hindi mo magawa, hindi ka pwede magtaas ng price, hindi ka pwede mag-price increase, nahihirapan ka magpababa ng cost per purchase, ang gawin mo doon, make sure na the following month, pag naubos yung 100 ml na order niya, pa-orderin mo ulit para meron kang ROI the following month. Nakuha, Sir Adam? Sana nasagot ko yung tanong mo dito sa Yes po. chat box. Paano po kapag sa isang araw nakakabenta naman ako ng 10 bote? Tapos ang cost per purchase ko is 299. 299 o di 300 nga. So, kailangan doon Hindi po. dapat ano yan? Ay, paano po pag sa isang araw more than 10 yung nabebenta ko? Malulugi po kaya ako dun? Kasi ang cost per purchase mo equivalent ng SRP mo 'Di ba? Ang cost per purchase mo equivalent ng SRP mo. Pag tiningnan mo yung it's either nagbe-break even ka lang or negative ka pa. Dapat nun mas mababa sa price points mo yung cost per purchase mo para maging positive ROI ka. Siguro, Coach, unless coming from the same client, no, 10 pieces yung in order in one. Yes. Oo. Kikita ka. But if different persons, one order per person, kaya lugi ka. Exactly. You get the point, Sir Adam?
Kung isang tao lang Yes yung po, yes po. bumili ng 10 piraso, 10 botelya, okay lang yun, positive ka doon. Eh, paano kung iba-ibang tao yun? Negative ka or break even ka lang. Dalawa lang ang option mong gagawin, mag-price increase ka or pababain mo ang cost per purchase mo. Either of the two, hindi mo magagawa. Ang gagawin mo doon, pataasin mo yung lifetime value ng customer. Ibig sabihin, naka-order ng isang botelya, siguraduhin mo na the following month or pag naubos niya yung isang botelya na binili sa'yo, pa-orderin mo ulit para tumaas yung LTV mo na tinatawag. Yun yung pag-uusapan natin Okay po, bukas. Yun yung pag-uusapan natin bukas kung bakit kailangan yung alam ninyo yung average order value ninyo, yung lifetime value ng customer ninyo, at yung customer acquisition cost ninyo. How much would it cost you to acquire a new customer? Remember this, whoever can spend the most to acquire new customers wins. Kung wala kang, ang gagawin mo dito, acquisition mo lang to, yung 299. Customer acquisition mo to, wala ka pang profit dito na maganda. Negative ka dyan. Nakikita ko na yung future ng product mo, magne-negative ka dyan. Pero, pag pinush mo yan ng may continuity or may recurring purchases, maganda yung magiging takbo ng ano mo in a long term. Yung, kasi may client akong ganyan eh. Negative kami sa una, break even, pero yung continuity ng customers na bumibili, positive na yon in the long run. Kasi recurring purchases na siya. Coach, Okay? may tanong ako. Hmm. Coach, Go ahead. tulad yung sa akin, like me, kasi affiliate ako, yung product ko kasi magkakaiba yung price. Pero yung ads, isa lang yung sa, magkakaiba yung presyo ng pero yung sa, ang tawag yun, expense, halos same lang yun. Yung meron akong product na, although 50% kami sa lahat ng products, pero yung iba may malaki, tapos may bumili ng medyo maliit lang, yung halimbawa yung worth 480, si Soto 40 lang yun. Tapos meron namang products na medyo malaki. Paano ko ma-determine doon sa ROAS yung yung gano'n kasi magkakaiba yung price ng yung kung ilang percent kasi like me per 50% kami doon sa products. Balikan mo ako dyan bukas, sir. Kumpitin natin bukas. Sige po, sige. Okay? Salamat. Kasi magda-divert tayo ng topic eh. Balikan Sige. mo ako dyan bukas, ipa-priority kita bukas para Thank you. masagot yung tanong mo. Okay? So, yun. Ganun guys yung titingnan nyo na na anggulo. Sagutin ko yung ibang nasa chat box. Kapag leads ba coach, advisable din na mag-landing page. Yan po yung sinasabi ko Sir Darrell na kung ayaw mo nang kung gusto mo na ma-filter yung mga nag-i-inquire sa'yo, I suggest mag-landing page ka. Kasi kung ayaw mo nang, na-click, wala. Ganun talaga. Wala kang magagawa doon. Meron at meron ka makukuha ang ganung basurang leads. Okay, si Ma'am Beverly, the metapixel is required daw po if website conversion pinipili ko. Yes, kailangan mo ng pixel. Kailangan mo mag-install ng pixel doon sa landing page mo. Nasa 100 pesos Facebook ad strategy na lesson po yon. Tsaka nandoon sa senior specialist course, Ma'am Beverly. Okay? Ma'am Chris, coach, pinakamura landing page ng website for sales na recommended. Ang ginagamit ko ngayon, Funnelfy. For only 1997 sila, one-time payment. Tapos multiple website na magagawa mo doon, multiple landing page na magagawa mo doon. Bibili ka na lang ng domain, magkano lang domain, wala pang 500 pesos. So parang for the amount of 2,500, may landing page ka na at may website ka na. Okay, nandoon yun sa 100 pesos Facebook ad strategy, kasama po doon yung lessons Ulit na. na yun, coach. Panel, ano yun? Funnelfy, ito po siya. Hindi po ako affiliate nito Hindi pa ako affiliate pala. Wala pa akong kinikita dito. Ito siya. Okay? So, lagay ko yung link sa Yan po yung ginagamit ko na landing page. Okay? So, ano pa ba? Magkano, ano yun? Saan na yung mga tanong dito?
Tuturuan mo ba kami gumawa ng landing page sa ano po yun, Sir Adam? Sa 100 pesos Facebook ad strategy. Nandun po yung lesson. Okay. Sir, sorry po, wala ako kahapon. Tanong lang po, ano po ba ang mas reco for sales? ABO or CBO? Sir Marvin, ang sagot dyan, i-test mo. Both. Pero ako, ang framework na ginagamit ko dun sa 100 pesos Facebook ad strategy, ABO campaign po ang ginagamit ko. Pero you can test both. Wala namang problema doon. Coach, to summarize po, anong metrics po ang relevant titingnan sa sales message leads? Sa sales, kailangan mo lang is cost per result, cost per purchase, kung magkano, return on ad spend, kung magkano, and then, yun lang. Dalawa lang naman ang anuhin mo dyan. Return on ad spend, tsaka conversion value, yung ROI mo. Metrics, anong key metrics, yung click-through rate, dapat at least 1 to 2% or more. Tapos, cost per purchase, titingnan mo yung kung magkano. Okay, Ma'am Monique. Sa message naman, number of messages, quality of messages, cost per message. Okay, yung leads kasi it's equivalent to message din. So, yun, yung leads na tinatawag, it's equivalent to messages. Paano gumawa ng sale ads na mababa lang CPR? Sir Efren, nasa different lessons po natin. Nandoon sa senior specialist or 100 pesos Facebook ad strategy. Aaron Glenn, Coach, good evening. Kung okay lang, pa-help sana pag-setup ng ad account per pages. Medyo nalilito lang kasi ako kung okay lang. Madami pa po kasing dito, sir, questions. Try kong tapusin to mga questions dito and then balikan kita kung kaya pa ng oras. Magkano recommended na budget per day real estate condo? Yung 100 pesos Facebook ad strategy framework, yun ang ginagamit ko, Sir Efren. Okay? Yung binigay ko sa inyo na na PDF file. Yun po yung framework na ginagamit ko. Sir George, Coach, yung pinakita mo kanina na nilagyan mo ng ordered pati value ng order, must po ba yun every time meron ako na-close o delivered na sale? Yes po, Sir George. That's a must. Kasi, Sir George, hindi po alam ni Facebook kung anong nangyari doon sa transaction ninyo. Na-close mo ba or hindi? Ikaw lang nakakaalam na na-close mo. Pero si Facebook, alam nyo ba? Hindi. So, titimbrehan mo si Facebook. Sabihin mo, comparing Mark. Ito si Ma'am Jen. Nag-convert sa akin. So, ayan, binigyan katang data. Hanapan mo ako ng katulad ni Ma'am Jen. Yun yung importansya po nun, Sir George. Okay? Kasi hindi naman manghuhula si Facebook eh. Ikaw lang nakakaalam na na-close mo yung sale. No? Makikita ba ni customer yung amount po? Yes, Ma'am Beverly. Sir, pwede pagsabayin yung pancake at funnel file? Yes, pwede naman. Negative yun on spend product cost yan. Okay. Kapag po ba bagong business ad account, may limit po ba sa daily budget? Also, paano pataasin? Kung maging compliant ka lang, Johov, dun sa ads mo, and tataas din naman yung yung threshold mo. Monique, Coach, clarification lang po. Pag sinabi na ideal CTR is within 1 to 2%, meaning after 3 days, pwede na scale? Hindi po. Tingnan mo muna after 3 days, may message bang pumasok? May sales, kung sales campaign ka, may sales bang pumasok? Kung walang sales na pumasok at gumagamit ka ng landing page, tapos yung click-through rate mo is sabihin natin 2%, 5%, i-keep mo yon up to 5 to 7 days. Kasi mataas ang CTR mo eh. Okay? Tsaka ka lang mag-i-scale kapag nakita mo nang sunod-sunod na yung pasok ng sales. Okay? Hopefully, nasagot ko yung tanong ni Ma'am Monique. Buy one, take one na lang ang tacos. Ano yan? 499 mo. Suggestion. What do you mean, Ma'am Helen? Ito ba yung kanina doon kay kay Sir Adam? Oo, yung kanina lang po yan. Okay. Paano mawala yung Judgmon? Paano mawala not qualified? Doon ka Sir Robert kanina na nilagay natin na ilalagay mo disqualified, i-disqualified mo kapag hindi qualify yung leads. Para
ma-update si Facebook na, okay, basura yung leads na pumasok. Okay? Funnelfy and WordPress parehas po ba? Hindi po, Sir Bong, magkaiba po sila. Need po ba mag-use ng lookalike audience kapag meron ka ng winning audience, Ma'am Beverly? Kapag meron ka nang na-identify na winning audience, nag-work na sa'yo, nag-scale ka na, tsaka ka lang gumagamit ng lookalike audience. Saan po makikita yung course for landing page? Ito po, Skyflakes, yung dito. Sa pagpunta mo ng, ito. Dalawa lang yung courses ko na merong website or landing page. Dito, ang sinuro ko dito is Shopify, Wix, tsaka WordPress. Dito naman, Funnelfy ang gamit ko dito. Okay? Coach, 2 pages handle ko ngayon sa client ko pero 1 website lang siya. Na-connect ko na yung unang page sa website namin. Pwede pa rin ba connect yung second page para po? Yes, pwede naman po. Pwede naman, Day Sharona. 2 page tapos isang website lang, okay lang yan. Coach, follow up lang po. Hindi po ba nun maaapektuhan yung, di ba po nag-integrate na po ako sa Shopify ng isang Facebook page? Pwede pa rin po po nun? Kukunin mo lang naman yung kukunin mo lang yung Pixel ID. Tapos yun na po yung ilalagay ko sa back-end Ads Manager, doon po sa data source. Okay po, sige po. Thank you po. Yan po. Pwede yun. O kaya, isi-share mo yung pixel doon sa, sa ano pala yan, pag dalawa yung business manager mo. Pwede mo kasing i-share yung pixel eh. So, alam mo, dalawa yung business manager mo. Tapos gusto mo yung data nitong isang business manager mo, i-share doon sa isang business manager, pwede yun. Pero din sa case mo, dalawa yung Facebook page mo, tapos isang pixel lang yung gamit, pwede yun. Basta gamitin mo lang yung same pixel ID nung isang ad account. Kung nasaan yung pixel na yon doon sa business, yun lang yung gagamitin mo na pixel ID. Pwede yan. Shopify ba gamit mo, Day Sharona? Opo, Coach. Kaso po nung nag-try po akong mag-connect ulit ng Pixel, parang nag-error po siya. Ganito. Hindi mo talaga mako-connect kapag anong tawag dito, yung ano ba tawag doon? May dalawang klase kasi ng pag-i-install ng Pixel. Yung manual installation, which is kakopy mo yung code, lalagay mo dun sa header section. Tapos yung guided, malamang guided yung ginawa mo eh. Yung papunta ka dun sa Shopify backend, tapos i-guide ka mismo nung pagkukonectin mo si Facebook tsaka si Shopify, yun yung ginamit mo eh. Pag ginamit mo yun ulit dun sa isa, hindi yun mag-work. Kaya ang gagawin mo, kukunin mo yung Pixel ID, i-manual install mo yun. Bali, Coach, ang mangyayari po, manggagaling po muna ako kay Shopify para makuha ko yung Pixel ID, tapos i-copy-paste ko po dun sa Ads Manager no. Isang page. Teka pala. Sorry. Iniisip ko kasi 2 ad account pala. Mali pala yung mali yung instructions ko. So, correct me if I'm wrong, 2 Facebook page mo, saka isang Pixel ID, tama? 2 po yung page, tapos isa po yung website. Isang website, okay. So, anong concern mo ngayon is yung isang page parang i-share mo din ng Pixel, ganun ba? Kung pwede po sana, Coach, na yung isang Facebook page din is magkaroon din po siya ng Pixel para matrack ko din po yung order. Na same Nung page na website yun. lang po, nung unang page. Tapos isang ad account lang? Magkaiba po sila ng ad account. Okay. Pwede. So, bali magkaibang pixel sila. Tama. 2 pixel na. Yung pixel ng isang ad account, pixel ng kabilang ad account. Pwede, ang gagawin mo doon, yun nga, i-manual install mo nga siya. Bali po, Coach, dun po sa unang page, nag-integrate po ako mismo kay Shopify. Yes, integration ang ginamit mo, guided installation ang ginamit mo doon, di ba? Tama? Opo. Meron yung 3 column yung recommended, meron pang isa doon,
Basta kumbaga nagtuloy-tuloy ka. Opo. Yung guided, oo. Ngayon, ang gagawin mo dun sa pangalawa, i-manual install mo lang siya. Pwede yun. Okay po. So, bali Mm. mag-uumpisa naman po ako ngayon mismo sa Ads Manager papunta kay Shopify. I-manual install mo siya. Yung kunin mo yung code, yung pixel code, tapos i-install. Alam mo ba mag-manual install sa Shopify? Hindi po pero meron naman po kaming IT person. So, sa kanya ko na lang po iutos. Ipa-manual install mo na lang. Okay po. Sige Pwede po. yun. Thank you po. Welcome. Ayun, natatabunan na naman. Dami na namang questions. Teka. Sa leads po, coach, ano dapat bantayan? Paano po ma-determine kung maganda takbo ng ads? Sa leads, babantayan mo, sabi ko na si Romeo, kung gumagamit ka ng messaging campaign, number of messages, quality of messages, cost per message. Okay, kung gumagamit ka naman ng landing page, maalalaman mo agad kung quality yung dahil pag tinawagan mo, dahil nakuha mo yung contact number, pag tinawagan mo, kung matinong kausap, o di quality leads yun. Pag basura, di hindi mo siya matawagan or hindi ka sinasagot. Nagre-ring lang or hindi nagre-ring. Ibang number yung binigay sa'yo. Yun. Desirona, is it possible to know po ba how much mismo yung binayad ni client sa ads manager kung bumili siya sa website? Yes, malalaman po yun. Lalabas yun dun sa reporting column dun sa purchase conversion value. Sir Arthur, do you also suggest landing page for real estate coach? Yes. And meron na po akong website and tried setting up the Metapixel po. Na-stop ako ng API integration kasi may code na involved. Ano ba gamit mo, Sir Arthur? Kung WordPress yan, medyo hindi ko kasi ganun kabisado ang WordPress. Pero kung pinakasimpleng gamitin, Funnelfy. Ma'am Beverly, yung mga previous leads po, pwede ba itag din as qualified? Yes, pwede po. Skyflex, pwede po ba nag-Funnelfy sa Shopify? Pwede po ba nag-Funnelfy sa Shopify? Hindi ko gets yung tanong mo, Skyflex. Magkaiba po sila. Magkaiba yung Funnelfy sa Shopify. Paano po mag-scale? Ito po ba yung duplicate the running ads then increase budget? Yes, Ma'am Eileen. Doon sa binigay kong PDF, yun yung guide ninyo. Coach, yung 100 strategy nyo po hindi ma-open. Ma'am Carol, bigyan kita ulit kasi nagbago ako na-remove ko talaga yung nagbago na kasi yung presyo nun eh. Hindi na yun yung presyo nun kaya ni-remove ko. Yung mga wala pang copy nito, ito siya. Nilalagay ko dito sa chat box, okay? Pwede po ba install ang Funnelfy sa Shopify? I believe so. Merong integration. May integration ng Shopify to Funnelfy. Hindi ko sure itanong mo na lang sa anong tawag dito sa customer service nila Skyflex. Ayun si Johob, he can help there with API daw. Ayan, contact kayo Johob tsaka Sir Arthur. Okay, magkatulungan kayo. Sa 100 peso ad kapag nag-scale, i-duplicate lang, wala na babaguhin. Wala po. Budget lang ang babaguhin, Sir Darrell. Yung 10499, ano ulit inclusion non coach? Plan ko mag-avail, thanks. Ma'am Carol, yung 10499 na digital scientist course, lifetime membership, take all my courses, bi-monthly coaching calls live. Kung hindi mo naiintindihan yung nandoon sa loob ng course, yun yung chance mo para magtanong doon sa live training po natin. Okay, lahat ng courses ko, makukuha mo, plus lifetime membership, exclusive GC para doon sa mga digital scientist na enrollees, and then yun. Take all, parang bigay ko na sa iyo lahat yun. Bale, si Sir Darrell, bale sabay-sabay sila mag-run? Yes, yung testing mo tsaka yung validate campaign mo, sabay sila mag-run simultaneously. Okay, Coach, paycheck po kung ano kulang po if ever mag-Metapixel ako. Ano yan? Yung 10499, ano pong inclusion yan? Nasagot ko na to.
Sa sales campaign po, dapat ba in 3 days may sales na pumasok para i-continue? Yes. Ma'am Monique. Pero make sure lang na ang price points mo, Ma'am Monique, ay hindi ganong kalakihan. Kung halimbawa ang price points mo nagkakahalaga ng 5K, 10K, it may take some time before sila mag-convert. Kaya medyo hindi yung 3 days na yon, titingnan mo kung ang click-through rate niya ay mataas. Okay, kaya mo siya papaabuti ng 5 to 7 days. Or more than pa nga eh, kung ganun kataas ang price points mo. Pero kung ang price points mo nasa 299, 500, 1,199, or something like that. So, kumbaga, hindi ganun mabigat sa sa customers na para bumili. So, bigyan mo ng time yung ads mo para mag-optimize. Okay, so at least nasagot ko na halos lahat. Pagkakataon mo na, sir, sino yung nagpapaano kanina? Sino ba yung may ipapakita ka na na campaign setup? Sige, go ahead. Sino yun? Nandito ka pa ba? Coach? Yan, si Sir Aaron. Sige, go ahead, Sir Aaron. Ikaw ba yun? Opo. Saglit lang to coach kasi based on sa meeting, training kasi dati noon sa 100 strategy na mali yung setup namin. So, ito po. Naka-disabled pa lang yung share screen. Okay lang ako mag-share screen, coach. Sige, go ahead. Naka-disabled kasi the host disabled. Okay. Participate. Sorry. Sige, go ahead now. Okay. Yung ba yung Ayan. ad account na na sabi mo? Opo, oo. Kasi ito yung ads manager ko ngayon, coach. Bigyan mo ko ng remote control access. Opo. So, nakikita niyo po ang gulo kasi kasi one of the admin kasi ako dito. So, ayan. Yung ginagamit ko ngayon, coach, yung Mario Silvano, under siya sa siya yung naghahawak sa lahat ng page na yan. So, meron kang dalawang business manager. Okay? May dalawa kang business manager, tapos lahat ba ng ads mo nagra-run doon sa personal ad account mo? yes po, coach. Okay, wait lang. I think yung isa is hindi. Yung nasa Seymour ad accounts po, yung web. May isa doon na nagra-run. Itong Hindi ko POS. alam kung hindi ko alam kung bakit, ba't nabuo po yan. Wala ka namang nagra-run. Wala. Okay. So, Tapos, baka ito. hindi, wala din po yan, coach. Doon lang sa Mario talaga, sir. Coach. Doon na accumulate lahat ng natin. Dito ko nagra-run lahat sa personal mo. Opo. Okay. Ngayon, ang question mo is? Yung sabi nyo kasi, coach, each pages should be different ad account po para... So, paano ba siya i-set up, coach? Kasi andun lahat nagra-run na siya. So, ilipat ko sana. Okay. Nandito lahat, no? Sa Aaron. Hindi po. Nasa Mario Silvano po. Admin lang kasi po ako, coach. Mario Silvano. Ayan. Yan po. Ayan. Teka muna. Client mo ba to? Hindi po, coach. Nagtatrabaho po ako, coach. Tapos, ako po yung na-assign as admin dito sa kumanage sa page. Tapos itong Mario Silvano na to, dun sa Yan po client. yung... Opo, Dun parang sa ganun nga po. pinagtatrabahuhan mo. Sa pinagtatrabahuhan Opo, mo. yes po, coach. Dapat nun, bakit mo i-claim hindi naman sa yung page? Paano ba, gusto ko sana, sir, coach, yung sabi mo na different pages po yung ad account, different, Hindi, ganito pero yan. sige, coach. Okay, ganito yan, sir. Si Mario Silvano, siya yung boss mo, tama? Opo. Okay. Ngayon, hindi ka mag-create ng ad account sa loob ng business mo kasi pag-aari ni Mario Silvano yung ad account na to. Okay. So, ang gagawin mo, si Mario Silvano ang gagawa ng multiple ad accounts, hindi ikaw. Okay. Okay, hindi Kahit admin ikaw. na po ako, coach?
Oo, hindi ikaw. Ang gagawin mo doon, tuturuan mo si Mario Silvano gumawa ng multiple ad accounts, tapos ipapa-add mo yung sarili mo doon sa ginawa ni Sir Mario. Hindi ikaw ang gagawa ng ad accounts kasi hindi mo naman pagmamay-ari yung negosyo. Okay. You are representing yourself as an advertiser in behalf of Mario Silvano. Sige, coach. Okay? Unless you own the business, then you can create multiple ad accounts inside your business portfolio. Okay, okay. Gets? Yes, gets, coach. Okay. Sige. Sige, coach. Thank you. Okay. Sige. Yun. So, maraming salamat guys for attending our 4th day, 5-day Facebook Ads Challenge. Hopefully, mayroon kayong mga natututunan today. Maraming salamat and I'll see you around. Message lang kayo kapag may questions kayo po. Maraming salamat and have a good night. Bye-bye.